Magandang hapon po. Muling nakaranas ng pangaharas ang barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng maritime patrol sa Baho de Masinloc. Sa loob ng 7 na araw na nagpapatrolya ng BRP Teresa Magbanwa, mahigit 40 beses itong binuntutan ng mga barko ng China Coast Guard. Nakatutok si June Veneracion. Halos dumikit na sa nguso ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang isang barko ng China Coast Guard. Sa isa pang video, tila walang galawan ang dalawang barko at naghihintayan kung sino ang unang gagalaw palayo. Isa lang yan sa ilang na-monitor ng PCG sa 7 na araw na maritime patrol sa Baho de Masinloc mula noong February 1 na layong tiyaking ligtas ang mga mangingisdang Pinoy. Pero sa mahigit isang linggong pagbabantay roon, mahigit 40 beses daw sinundan ang ating barko ng 4 na China Coast Guard vessels na 3105, 3302, 3063 at 3064. 4 na beses din daw na nagsagawa ang mga barko ng China ng mapanganib na pagmaniobra at pagharang sa barko ng PCG. Pinakamalapit na distansya raw ay mahigit 170 meters. Tumawid pa raw sa harapan ng BRP Teresa Magbanwa ang mga CCG vessels. Ayon sa PCG, labag ito sa Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Nagradyo naman daw ang PCG vessels sa mga barko ng China para iparating na naaayon sa international law ang pagpunta doon ng ating barko. Wala pang bagong pahayag ang China kaugnay nito. Pero noong February 5, sinabi ng China na itinaboy umano nila ang isang PCG ship mula sa Baho de Masinloc. Pero giit ng National Security Council na hindi totoo ang sabi ng China. Di tulad ng naranasan ng PCG vessel sa Baho de Masinloc, naging maayos naman ang huling RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Bagamat may presensya rin ng mga barko ng China Coast Guard at Maritime Militia, wala namang dangerous maneuver na naganap. At sa halip, tila ineskortan pa raw sila. Actually, malapit yung isang Coast Guard at isang Maritime Militia. Natunayan nga, nung palapit na yung ating resupply vessel, nagbaba sila ng 2 rigid hull inflatable boats. Okay. Na sumabay sa ating, hinatid nila sa loob. Tingin ng Philippine Navy, ang galaw na ito Naka-synchronize ito sa kanilang press statement pagkatapos. At sasabihin nila, pinayagan tayo at inescortan tayo. Pero hindi pa rin daw dapat mag-relax ang Pilipinas kahit daw nagbago ang aksyon ng mga barko ng China. Nagbago sila nung huling RORE mission natin. Pero huwag natin kaligtaan yung kanilang character, yung kanilang long-term na plano ay talagang sasakupin ang buong South China Sea na kung saan parte lamang ang West Philippine Sea. Wala pa ring pahayag ang China tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Magiging mabigat daw para sa ilang negosyo sa pribadong sektor ang ipinapanukalang 100 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa. Ay kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, katumbas kasi yan ng hanggang 25% na taas sa sweldo ng kada manggagawa. Hindi pa kasama ang kanilang benepisyo. Mahigit 900,000 pa naman daw ng rehistradong negosyo sa bansa ay nasa kategoryang micro, small at medium enterprise. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola para sa panukalang aumento sa sahod. Bagsak presyo ng ibinebenta ang mga sibuyas sa Pangasinan. Sa Mangaldan Public Market, 40 to 50 pesos kada kilo ang presyo ng mga puting sibuyas na dati ay 180 pesos. 70 pesos naman ang kada kilo ng mga pulang sibuyas. Sa datos ng Department of Agriculture Region 1, 16 to 41% ang ibinaba ng presyo ng sibuyas sa rehiyon. Ang ilang mamimili direktang bumibili sa mga magsasaka dahil sa mas mababang presyo. Di naman makapag-imbak ang mga onion retailers sa pangambang masisira mga ito. Inaasahang bababa pang farm gate price ito sa Marso at Abril na peak season ng anihan. Bukas itutuloy ang pagdinig ng Senado sa charter change. Si Senator Cheese Escudero naman sinabing wala pa rin daw solidong posisyon ang Malacanang sa mga babaguhin sa saligang batas. Nakatutok si Jonathan Andal. Nalalabuan si Senador Cheese Escudero. Gusto raw ba talaga ng Malacanang ang charter change? Kung oo, anong partikular na mga probisyon raw ba ang gusto nilang mabago? Wala pa talagang solidong posisyon ng executive branch kung ano ba talaga ang babaguhin at kailangan ba talagang baguhin yan o hindi. Gate ni Pangulong Marcos nitong Huwebes, I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone.
or those strategically aimed at boosting our country's economy. Nothing more. Pero nakukulangan pa rito si Escudero. Ang dating sa akin ang sinabi niya, pabor sa Chacha pero ang papaboran lang niya ay economic provisions. Ni wala sang dinetalye kung anong economic provisions nga ba ang gusto niya. Dati nang binanggit ng Pangulo na kailangan pag-aralan na luwagan ang pag-aari ng mga dayuhan sa ilang korporasyon sa bansa, maliban sa ilang kritikal na sektor gaya ng power generation at media na hindi raw dapat maimpluwensyahan ng mga foreign entity. Bukod dito, tutol siyang payagan din ng mga dayuhan na magmay-ari ng lupa. Si Senator J.V. Ejercito naman sumama sa unity ride kanina kontra Chacha. Dapat ito yung mga tutukan, no? Presyo ng bigas, presyo ng pagkain, inflation, yung infrastructure natin, energy, yung healthcare, iba pang serbisyo. Apela naman ng isang kongresista, suportahan na lang ng mga senador ang gusto ni Pangulong Marcos na amyendahan ang konstitusyon para malayang makapasok ang mga banyagang gustong mamuhunan sa Pilipinas. Ang minorya naman ng Kamara na tutol sa Chacha na monitor daw na hindi pa rin tumitigil ang mga pagpapapirma sa People's Initiative sa mga probinsya kahit pa itinigil na ng COMELEC ang pagproseso sa mga ito. Meron pa rin daw doon sa Central Luzon, yung ilang mga bahagi ng ng Tarlac, ng Pangasinan, at ilang pang mga bahagi doon sa Mindanao. Bukas, ipagpapatuloy ang pagdinig ng subcommittee ng Senado na tumatalakay sa Chacha. Inaasahang dadalo ang mga eksperto sa iba't ibang sektor at ilang taga-gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nababahala ang National Economic and Development Authority o NEDA sa mga panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Ayon kay NEDA Undersecretary Rose Marie Edilion, bukod sa economic cost, baka magdulot daw ito ng social cost o di magandang epekto sa lipunan. Maaari rin daw itong makasagabal sa mga economic arrangements at pagpasok ng investor sa bansa. Kung mangyayari, kailangan pang makipagkasundo ng gobyerno sa Mindanao para sa kalakalan, kaya tataas ang gasto sa pagnenegosyo. Kakailanganin din ng panibagong visa o passport para makapasok doon. Sang-ayon sa Edilion sa sinabi ni Pangulong Marcos na doomed to fail ang panawagan para rito. 16% ng gross domestic product o GDP ng bansa ay galing sa Mindanao. Bahagyang bumaba ang level ng tubig ng ilang dam reservoirs sa bansa. At kabilang po dyan ang Angat, Lamesa, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya. Sa ilang bahagi ng Bulacan, problema rin ang tubig. Kaya po ang mga magsasaka naghukay muna ng lupa para makakuha ng tubig na ididilig sa mga tanim nilang pakwan. Ito muna ang alternatibo nilang tanim matapos silang mag-ani ng palay dahil sa matinding init. Mga kapuso, malamig ba ang inyong Valentine's Day? Kahit patapos na ang long weekend, pwede pa rin yan sulitin sa pag-akyat sa Baguio City na dinagsa ulit ang mga turista. At yan ang tinutukan live ni Russell Simori ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Russell? Ivan, nasulit ng ilang bisita ang long weekend dito sa Baguio City. Iba't ibang pasyalan ang kanilang binisita. Hindi rin nila pinalagpas ang mga nakalinyang aktibidad ng Panagbanga Festival. Mula Batangas City, umakyat sa City of Pines ang pamilyang ito para maipasyal ang mga bata. Bago matapos ang long weekend, nagtungo rin sila sa Bell Church na isang religious at cultural site sa kalapit bayan ng La Trinidad, Benguet. After 18 years, ngayon lang uli kami nakabalik. Sobrang happy kasi nadala namin ang lahat ng pamilya namin, mga anak. Sobrang ganda pa din, same nung before na nagpunta kami dito. So parang walang nagbago and then maliwalas pa rin. Namanghari ng Dutch national na si Leonard Elvin sa ganda ng Benguet. Kabilang ang Pilipinas sa mga binibisita niyang bansa. Target niya kasing maikot ang Asia sa loob ng 6 na buwan. There's one big similarity and that's often that the local people are very kind, helpful and many crazy adventures can happen. Pami-pamilya at grupo ng magkakaibigan ng namamasyal sa Burnham Park. Hindi pinalagpasang makapag-bike riding habang dama pa rin ang lamig ng panahon sa Melvin Jones Grandstand. Ginanap ngayong araw ang Parade of Colors. Tampok ang iba't ibang obra ng mga kabataan. Dito nakita ang husay sa pagguhit at nag-aalab na sining. Sa ilang kalsada, moderate to heavy ang traffic. Ang Baguio City Police may dagdag puwersa sa bawat pasyalan
para makatulong sa mga bisita. Ivan, sa mga oras na ito, pauwi na ang karamihan sa mga bisita kaya batay sa monitoring ng Baguio City Police Office ay may traffic na pababa ng lungsod. Abiso lang din sa mga motorista na dadaan sa may Cannon Road na po magbaon po ng mahabang pasensya dahil sa traffic na bunsod din ng kabi-kabilaang road construction. Samantala, ang Session Road naman sarado mula 1:00 ng madaling araw kanina hanggang 7:00 mamayang gabi para bigyang daan ang mga nakalinyang aktibidad sa Spring Festival. At yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, simula na ng tagisan ng mga koponan ng mga junior varsity player sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. At yan ang tinutukan ni Von Aquino. I now declare the NCAA Season 99 Junior Basketball Tournament open. Binuksan na ang National Collegiate Athletic Association Season 99 Junior Basketball Tournament sa PhilOil Eco-Oil Center sa San Juan. Since last season, we shifted the spotlight to you. NCAA will always give you the opportunity to shine at this early stage. So I say to you, whenever you go out to the court, always do your best. Ang PBA player at NCAA alumnus na si Reynam Batak na nagsilbing guest speaker sa opening ceremony, napabilib sa mga junior basketball players ngayong season. Naging daan daw ang NCAA para matupad ang kanyang pangarap na maging PBA player. Nakakatuwa dahil nga naging party ako ng isang NCAA family na galing din ako dyan. So kahit paano nakaka-proud din. Just work hard and never stop believing in themselves. And wag silang mapagod din na tuparin yung mga pangarap nila. Umpisa pa lang ng paghaharap ng mga koponan, naging mainit na ang tagisan ng teams. Pati ang mga cheering squad nagpatalbugan din sa pag-cheer sa kanilang mga player. Nanalo ang Mapua University Red Robins kontra Arellano University Braves, 82-78. Wagi rin ang University of Perpetual Help System Delta Junior Altas laban sa Lyceum of the Philippines University Junior Pirates, 89-75. Ang San Sebastian Staglets pinataob ang San Beda Red Cubs, 83-79. Habang dinaig ng Emilio Aguinaldo College Brigaders ang LSGH Greenies, 78-75. It will bring you an exciting, highly competitive tournament, and we hope to be true to our theme this year that will bring in new faces, new heroes of the game. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Wasak ang harapan ng van na yan matapos sumalpok sa concrete barrier sa EDSA Ortigas flyover kaninang umaga. Nadurog ang ilang barrier at humambalang sa loob ng busway na nagpabigat ng trapiko. Kaya po ang ilang pasahero ng bus sa EDSA Carousel napilitan ng maglakad sa flyover. Aminadong driver ng van na nakaidlip siya kaya nawala ng kontrol sa manibela hanggang sa sumalpok. Halos 2 oras ang inabot bago naalis ang van kaninang 6:00 ng umaga. Walang naiulat na nasaktan. Niimbestigahan ng MMDA ang reklamong maaring kaharapin ng driver. Binugbog at ninakawan ng isang babaeng negosyante sa CR ng isang mall sa Quezon City. Pero hinala ng biktima may mas malalim na motibo ang mga salarin. Nakatutok si June Veneracion, exclusive. Tadtad ng sugat sa mga braso at noo ang negosyanteng si Ronaldin Labang matapos mabiktima umano ng lalaking hold-upper. Kita sa medical legal certificate ang mga pinsalang tinamo niya. Ninakawan si Ronaldin ng 2 cellphone at 30,000 pesos na cash. Nangyari ang pambubugbog at pagnanakaw sa loob ng CR ng isang mall sa Quezon City. Based doon sa aming experience dito, first time lang na nangyari na sa loob ng CR yung nangyari sa hold-upan. Kwento ni Ronaldin sa exclusive interview ng GMA Integrated News. Habang naglalakad siya papunta sa mall nung Huwebes, may napansin siyang 2 lalaki na sumusunod sa kanya. Nag-CR siya sa 3rd floor ng mall, pero di napansing panlalaki pala ang napuntahan niya. Doon na siya pinasok na lalaking naka-mask at cap. Pinila na po ako nung lalaki and then doon na po siya nag-start sa akin na nampuktok po ng ulo ko hanggang sa
kinuha niya po yung kamay ko, sinugat-sugat niya na po. Yung baril po niya na bag dun sa harapan niya, natatik po dito sa may likuran ko. Dinala sa ospital si Ronalyn ng mga taga-barangay, kasama ang kanyang asawa na City Councilor ng Tuguegarao City. Ayon sa mag-asawa, may mas malalim daw na motibo ang salarin bukod sa pagnanakaw. May sinasabi po siya na po ng asawa mo, may araw din ang asawa mo. Pero nagmamakaawa po ako, sumisigaw din po ako ng tulong. Sa akin, hindi politics, parang sa business yun na, sir. Oo. Kung politics, kung sa politika, matagal na sana akong pinatay eh. Ayaw na nila magbigay ng detalye, pero posibleng may kinalaman daw sa transaksyon ng diamante ang nangyari kay Ronalyn. 1 taon na raw ang lumipas mula na magsimula ang banta sa kanilang buhay. Hanggang ngayon may death threat ako kasi patuloy yung death threat ko siya. Hindi ko mapatay-patay ka misis mo, sabi niya. So dapat ang bandayan ng pulis, hindi ikaw misis mo, sabi ng nag-text sa akin. Inaalam pa kung paano na ipasok sa loob ng mall ang patalim at kung totoo nga na may nakalusot na baril ang salarin gaya ng sabi ng biktima. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang management ng mall. Sa investigasyon ng pulisya, 2 ang suspect, ang mismong ng hold up at nanakit sa biktima at isa pang kasabwat. Ongoing pa yung backtracking natin sa follow-up operation para ma-identify yung mga salarin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nag-emergency landing ang isang Cessna plane at sumadsad sa Palayan sa Malolos, Bulacan kahapon. Base sa investigasyon, nasa kalagitnaan ng touch-and-go training flight ang eroplano na lumipad mula Plaridel, Bulacan patungong Subic, Zambales nang pumalya ang makina nito sa bahagi ng North Luzon Expressway. Ligtas naman ang piloto at estudyanteng sakay ng eroplano. Inaalam pa ang sanhi ng engine failure at nangako na ang operator ng eroplano na sasagutin ang napinsalang mga pananim. Mga kapuso, naghahanap ba kayo ng mapapasyalan ngayong buwan ng mga puso? Aba, may mga destinasyong swak, hindi lang sa mga in a relationship, pero perfect din sa mga single, magbabarkada at pamilya. Alamin kung saan sa pagtutok ni Katrina Son. Love at the Park ang peg ng pasyalang ito sa Taguig na overlooking Laguna de Bay. Mula sa makukulay na arko at nagalat na heart figure, kahit nga ang Christmas tree may Valentine touch. May mga food stall kahit saan para busog sa gala. Single man o may kadate o kasama ang family at barkada. Paglubog ng araw, may open-air concert pa to cap off the romantic experience. Sa isang theme park naman sa Laguna, dagdag kilig ang balak ng isang lalaki. Plano ko po kasi ngayon na mag-propose sa girlfriend. Mahal. Love is in the air talaga. Sa Irosin, Sorsogon naman, may Valentine's Village na bukas sa publiko. Bida rito ang iba't ibang makukulay na booths na pinuno ng mga naglalakihang designs tulad ng mga bulaklak at mga puso. Ang Valentine's Village ay bahagi ng Love and Art Month celebration doon. Ang mga ganitong programa ay libre po namin na binibigay sa tao dito po sa Irosin para po mapili nila na kada pamilya, mga bata na may pasyalan sila na gabi-gabi na libre. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Mabilis at chikan tayo para updated sa showbiz happenings. It's the time to work. It's the time to find myself. Maybe heal. It's time for healing and working naman para kay Rob Gomez. After ng mga nagdaang issue, goal daw ngayon ni Rob na makapag-focus sa kanyang career. Mapapanood siya soon sa isang special episode ng Tadhana. A few days before Valentine's Day, wish naman ni Rob na makasama sa Hearts Day ang kanyang daughter. Tom Rodriguez is back. Glowing ang Kapuso Hunk sa kanyang comeback sa All Out Sundays. Game na game rin si Tom na nangharana sa mga kapuso. Just right in time para sa Valentine's Special ng hit Kapuso musical comedy variety show. Hindi lang pang in a relationship ang Valentine's Day dahil pati ang mga single ay in love with themselves at enjoy sila sa personal time nila. Kaya mga kapuso, let's talk about self-love sa pagtutok ni Dano Tingkungko.
Valentine's Day na sa Miyerkules at base sa survey ng SWS nitong Disyembre, sa 1,200 adults na tinanong, 58% ang masaya sa kanilang love life. 23% ang nagsabing mas magiging masaya pa at 19% naman ang walang love life. Pero sa ilang single, so what? Wala kang iisipin na kung magloloko ba o hindi. Mas may time ka pa po to explore and understand yourself. Ayon sa sociologist na si Dr. Jimwell Naval, malayo na raw ang pinagbago ng kultura ng bansa pagdating sa usapin ng relasyon. Pinipressure kasi tayo ng mga okasyon na ito na gawin na dapat may kasama ka, pag Pasko dahil malamig, pag Valentine's dapat may jowa ka. Pero ito, meron tayong sina-challenge natin to at minsan nire-reject natin yung general norms nitong mga occasion na ito. Mas binibigyang halaga na raw ng marami ang kalayaan para magkaroon ng development ang sarili. May modification kang ginagawa, no? Para ma-release mo, makita mo ang sarili mo sa mirror na ako pala ito. Nakakatulong yan sa'yo dahil mas lumalakas ka at magiging napakamapangahas mo. Nag-a-ambition ka na mas lumawak pa. Kapag single ka, free kang umawara sa iba. Pero hindi naman porket single, hindi na happy. Ika nga ni Miley Cyrus, I can buy myself flowers. Pasok sa top 3 Valentine's wish ng mga Pinoy ang bulaklak. Kaya ang bentahan sa Dangwa muling umaalagwa. Ang mga bouquet dito, 350 hanggang 2,500 pesos, depende sa klase at laki. May pakulurin kung ang gusto mong iparating na mensahe ay everlasting na pagmamahal. Ito, inaabot na itong ilang taon. Huwag lang itong mabasa. Kasi pag nabasa, naglalagas to. Pero kung fresh flowers ang hanap, tumaas na ang presyo nito mula 200 hanggang 1,000 pesos kumpara nung nakaraang linggo. Dahil mahal ang bulaklak, why not i-cash na lang? Pera ang numero unong Valentine's wish ng mga Pinoy, kasunod ang love and companionship. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. 3 araw bago mag-Valentine's Day, first time na nakipagkulitan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa latest vlog ni Pangulong Bongbong Marcos. Game ang presidential couple sa pagsagot ng ilang tanong ng netizens tungkol sa kanilang personal life. Ayon sa Pangulo, gano'n man ka-busy, lagi silang gumagawa ng oras ng kanyang may bahay para makapag-usap at magkasabay kumain. Nagpapasalamat ang Pangulo sa pagiging maalagain sa pamilya ng kanyang asawa. Ang First Lady naman pinuri ang kanyang asawa sa pagiging mabait at mapagmahal sa bansa. Paya rin nila sa mga magsing-irog. Para sa healthy relationship, palagi magpasalamat sa magagandang bagay at panatilihin ang open communication sa inyong partner. She really takes care of us. That you always know that she has your back. So, yeah. You're so kind, Bong. So patient, so mabait. I know you love the country. I'm so proud of you also. Oh, you're sweet. Sip, sip. Mga kapuso, ramdam niyo ba ulit ang lamig? Umiiral pa rin ang northeast monsoon o hanging amihan sa buong Luzon. At batay sa datos ng Pag-asa, nagpapaulan yan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Kalinga, Apayao, Aurora, Quezon at Metro Manila. Shear line naman ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas, habang easterlies of thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao. Mag-ingat po dahil posible ang magdulot ng flash flood o landslide. Sa ngayon, may nakataas na gale warning sa northern at western seaboards ng northern Luzon, partikular sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur at Cagayan provinces kabilang na ang Babuyan Islands. Ibig po sabihin, delikadong pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na yan. Umabot sa 3 hektarya ang lawak ng pinsala ng forest fire sa Baguio City. Mabilis ang pagkalat ng apoy sa kabundukang bahagi ng Camp John Hay at may mga linya ng komunikasyon din na nadamay. Wala namang naiulat na nasaktan. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, pumalo na sa 4 na insidente ng forest fire ang naitala sa lungsod ngayong Pebrero. Hindi lang Tagaytay ang romantic getaway sa Etivac o Cavite. Sa Silang kasi, merong matatagpuang perlas na hitik sa mga bulaklak. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie, saan nga ba yan?
Pia, relaxing at romantic ambience ba ang hanap ninyo ngayong long weekend at sa araw ng mga puso para mag-celebrate kasama ang inyong The One? Pues pwede ninyong gawin yan na maging unforgettable with a romantic dinner date sa isang flower park and restaurant dito sa Silang, Cavite. Wala raw kapantay ang tunay na pagmamahal na ipinadarama ng galing sa puso at pinaglaanan ng oras. At ngayong malapit na ang Valentine's, why not go outdoors? Ang flower park at restaurant na ito sa Silang, Cavite, ipadarama talagang special ang iyong The One. Plus, tanggal stress at pagod pa ang paligid nitong 3-hectare flower park dahil sa naggagandahan at makukulay na bulaklak saan ka man tumingin. Ginawa ko yung park for 3 weeks after the pandemic. Every 2 months, nagpapalit tayo ng kulay, ng bulaklak. So we have our own nursery production ng mga flowers. Kaya naman enjoy na enjoy sa kakapicture ang marami. Pang-bonding din ng pamilya ang pag-iikot sa park. Ang pamilyang ito galing Pangbasilan. Bukod sa mga bulaklak, may iba't ibang atraksyon din dito na patok sa mga bisita. Tulad ng Giant Peacock, ang bridge, koi pond at ang kotseng kuba. May nag-iikot ding mascot sa flower park. Na-amaze ako sa lugar, maganda pa, creative sila. Nakaka-refresh, nakaka-reset kapag stress ka sa trabaho. Kung mapagod sa pag-iikot, no worries dahil may restaurant din sila na Asian fusion at Filipino cuisine ang ino-offer. At ngayong Love Month, pwedeng mag-date sa kanilang restaurant. Pia, 100 pesos ang entrance fee dito nga sa Flower Park at libre yan sa kids na 3 feet below. 80 pesos naman ang entrance para sa mga seniors at sa mga kids 3 feet above. At yan ang latest mula dito sa Silang, Cavite. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos. Kinumpirma na ni Bea Alonso at Dominic Roque na hindi natuloy ang kanilang kasal. Sa kanilang Instagram post, sinabi ng dalawa na hindi naging madali ang kanilang desisyon. Gusto raw na nilang pag-isipan at ipagdasal ito pero marami nang lumabas ng mga katanungan, spekulasyon at insulto. Humihingi ng pang-unawa ang dalawa at bigyan sila ng privacy. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia? Salamat, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.